nyo at Copenhagen. So every time na you feel unloved, you feel sad, you can go back to these Bible verses and even yung sacraments for you to be reminded na hindi kayo nag-isa, na may nagmamahal sa inyo. Good morning, brothers and sisters. Ang lamig ba? So tayo muna tayo, stretch muna tayo para kailangan natin gumising. Kasi mahaba ang araw natin ngayon. Marami kayong papakinggan today. Okay, so stretch muna tayo, taas. 1, 2, 3, 4. Okay na ba? Game na tayo? Okay. Sit down tayo, brothers and sisters. So, muli, ako po si Sister Angela Marco. Ako po actually ay member ng Family of God Servants Community tsaka Hand of the Sower Catholic Community. Ako po ay part ng youth ministry ng FGS at singles ministry naman ng Sowers. And magpapakilala lang ako ng konti. Ako po ay graduate last 2017 sa University of the Philippines, Manila with the course BS Occupational Therapy. And the year after, pumasa po ako ng boards and it's been 7 years since I started working as a pediatric occupational therapist. So ako po ay nag-handle ng special kids with special needs such as autism, ADHD, GDD, at tinutulungan ko sila para magawa yung mga bagay na kailangan, gusto, at ine-expect sa kanila na gawin nila. So yan, so ako po, ang pag-uusapan natin today ay, I think familiar naman kayo, love languages. Sino familiar sa term na love language? Raise your hand. Okay, okay lang yan. Kahit hindi kayo familiar, review natin. What is your love language? So, ang love language simply ay ang mga paraan kung paano natin gusto makatanggap at makapagbigay ng pagmamahal sa ibang tao. So, meron daw receiving at saka giving na love language. So, ito, review natin. Ayon kay Gary Chapman, meron tayo 5 different love languages. So, review muna natin. First, receiving gifts. Hindi expensive gifts, kundi thoughtful gifts. Mga gifts na binibigay kasi ikaw yung natandaan. Mga gifts na binibigay ng loved ones nyo dahil alam nilang matutuwa ka doon, magpapasaya sa iyo yun. Next, words of affirmation. Ang mga words of affirmation, ito yung mga praises, yung mga compliments, words of encouragement, words of appreciation para sa efforts na binibigay mo sa loved ones mo. And to be clear, yung loved ones na pag-uusapan natin ay hindi lang specifically sa inyong significant others, kung meron man. Ito ay pinag-uusapan natin ng inyong family, parents, parents, siblings, kaibigan nyo, workmates nyo, classmates. So lahat ng mga taong nakapaligid sa inyo, minamahal natin at minamahal din kayo. So next, quality time. Ito ay spending time with, yung mga loved ones yun, nagsispend time with you na complete yung attention nila. Walang distractions, walang mga disturbances. Sa'yo lang yung full attention nila. And next, physical touch. We feel love through hugging, kissing, hugging, or holding hands with your loved ones. So, kailangan nakahawakan niyo yung loved ones nyo para nafe-feel niyo yung kanilang pagmamahal. And lastly, acts of service. Ito yung mga ginagawa ng loved ones nyo para gumaan yung burdens mo in your daily lives. Tinutulungan nila kayo sa household chores, sa errands, to make sure na kakayanin nyo yung buong araw ngayon. Amen ba yun?
Kung di man kayo nakapag-take ng exam, meron kasing quiz to kung ano yung love language mo. Ano lang sa tingin nyo? Ano yung primary yung love language? Raise your hand. Receiving gifts. Okay. Words of affirmation. Okay. Next, quality time. Ayan, mas marami. Physical touch. Okay. Acts of service. Acts of service din ako. So yan, knowing your love language, mayroon ka ng idea or may idea na yung loved ones nyo kung paano kayo mamahalin. And given that, it's important to note na meron tayong emotional tank. So itong tank na to ay hinihintay natin ma-fill up para ma-feel natin kung gaano tayo kamahal ng ibang tao. And for this to be filled up with love, kailangan in a way na you prefer to receive love. So, depende siya sa love language mo. So, kung ang love language mo is quality time, so kailangan mo to set up dates with your friends, to go out with the people that you love. Pag acts of service, ang gusto mo niyan, tutulungan ka maghugas ng pinggan, tutulungan ka mag-grocery. So, yan. Kapag words of affirmation, thank you, I'm sorry, I love you. So, yan. Yan yung different ways for you to feel na you are loved. So, yan. Pero, hindi natin maiiwasan na since tao lang din tayo, makakalimutan tayo, makakasakit tayo unintentionally, mapapagod din tayo. So, may mga times na yung loved ones natin, hindi na-fulfill yung love language mo. So, paano kung ang love language mo ay receiving gifts? Pero sabi ng loved ones mo, pero mas practical lang mag-save ngayon kaysa mag-spend. Ang mahal ng mga bilihin ngayon, ang taas ng inflation. Bili na lang tayo ng isang sakong bigas. Mag-grocery na lang tayo, magbayad na lang natin sa bills. So, paano yun? Ang sakit. Receiving gifts si Denise. Paano mo sasabihin yun sa'yo, Denise? Anong mararamdaman mo? So, next. Pag words of affirmation, hindi may iwasan ng mga loved ones natin na as much as they care for you, as much as they have concern for you, yung criticisms na binibigay nila sa'yo, yung pagpapagalit nila sa'yo, it will come as hurtful, offensive towards you. May mga instances na you will feel ini-invalidate nila yung feelings mo. Hindi ka nila pinapakinggan. So yeah, paano pag quality time? Sobrang busy ng mga tao. In a very fast-paced world, ang dami natin kailangan i-check sa to-do list. Ang dami natin kailangan isiksik sa 24 hours natin. And may mga times na ang hirap mag-set ng schedule. Kami ng friends ko, kailan ka free? Gantong oras ako free, gantong time. Siya, ay di ako free niya, ito, free ako. Ay, hindi rin ako free niya. Okay, sige, next year na lang tayo magkita. So, yan. Tapos, may mga times na even through social media, people are busy. Isi-scene zone ka lang, i-inbox zone ka lang, or minsan, i-ghost ka lang. Kasi wala na silang time for you. So, may natamaan ba doon? So, next, physical touch. So, since we use the social media as means na to connect with people, especially after the pandemic, kaso, ang ginawa natin, naging artificial form of intimacy na siya. Ginagamit natin siya for instant messaging, voice records, video calls. Pero paano kung ang love language mo, physical touch? Kailangan mo silang mahawakan, kailangan mo silang makita, kailangan mo silang mayakap. Para ma-feel mo, mahal ka nila. And lastly, acts of service. Again, with your busy schedule, ang nangyayari at the end of the day, pagod na yung loved one mo. Wala na siyang energy, wala na siyang time para tulungan ka with household chores, with your errands, and mas gusto na lang nilang magpahinga. So yan, it's a reality na despite knowing and despite informing your loved ones about
about your love languages, hindi at all times mafulfill nila yun. Kaya, during these moments, for sure, tinatanong nyo sila, mahal mo ba talaga ako? Tama ba yun? Amen ba yun? Amen. Hindi nyo man directly sinasabi sa kanila, pero yun yung nafe-feel nyo inside. And I'd like to say na it's a valid feeling. It's a valid question for you to ask. Kasi we as humans, to love and be loved is our greatest human desire. It's normal na gusto mong mahalin ka. It's normal na gusto mong magmahal. Pero, may pagkakamali daw tayo. There's a mistake that we've been doing. Kaya lagi tayo nasasaktan, lagi tayo nadidisappoint. Kasi sabi ni Father Zacharias Zachary, yung perfect dynamic love daw ay ina-expect or hinihingi natin from people, from our loved ones who are humans like us, na makasalanan, mahina, napapagod, nagagalit, nadidisappoint. When in fact, that perfect and dynamic love, si God lang ang makakasatisfy mo. Kay God lang natin siya makukuha. Kasi with God, hindi ka nasasaktan. With God, hindi ka niya kakalimutan. With God, lagi siyang may oras para sa inyo. And with that, sa mga times na napapatanong kayo ng mga dahil walang time yung loved ones nyo, nasasaktan kayo ng loved ones nyo, ang sumasagot dyan, si God. Alam niyo kung anong sagot ni God? Oo, mahal kita, mahal na mahal kita. Amen? Amen! Amen! So, yan. So, ito yung pag-usapan natin today. Ang pag-usapan natin is more, again, katulad ng sabi ni Brother Angelo, hindi naman ito bago eh. It's something to remind you. It's something na kailangan yung balikan para malaman nyo kung gano'n kayo kamahal ni God. Amen ba yun? Amen! Amen! So, yan. God is fluent in all of our love languages. Hindi lang niya tayo minamahal base sa ating primary or secondary love languages. Lahat yan. Binibigay niya sa atin. And I hope you're ready to listen. As of now, I'll be asking you kung pwede, tago muna natin yung notebooks at pen. Meron akong summary slide na ipapakopya sa inyo para makafocus kayo. Okay ba yun? Palagay na lang sa ilalim ng inyong mga upuan and try as much as possible to keep yourselves awake. Kung inaantok na, pwede namang tumayo. Basta makinig tayo. Kung kailangan mag-CR, pwede mag-CR. Okay ba yun? Okay, so let's start with receiving gifts. Dito tayo magsisimula. Yung greatest na regalo sa atin ni God ay ang kanyang creation. So with God, dahil mahal na mahal niya tayo, minake sure niya na bago niya tayo gawin, bago niya tayo dalhin sa mundong ibabaw, ipoprovide niya lahat ng kailangan natin through our nature. So yung ilaw, yung hangin, yung celestial bodies, yung dry and plants, and even yung animals. With God, He made sure na we will be comfortable when we're here on earth, and we will be able to survive our everyday lives here on earth. Meron kang parang rule of threes in survival. Now, for you to be able to survive, kailangan natin ng 3 minutes. Makakasurvive lang tayo 3 minutes without air, 3 hours without shelter, 3 days without water, and 30 days without food. Ganon ka-importante yung creation ni God para ma-survive natin, para mabuhay tayo in this lifetime. And if you can see, yung shelter, water, and food ay mga bagay na pinapurchase natin, kailangan natin bilhin. Ang natatanging
bagay na libre ay ang air, ang hangin. Right now, we're doing it. Humihinga tayo. Kahit sinong mga tao sa buong mundo, sabay-sabay tayong humihinga ng libreng hangin. Imagine nyo kung may mag-try na kunin lahat ng hangin, tapos kailangan niyang ibenta sa atin yung isa-isa. Magkano kaya yun? Ang taas ng supply, no? Ang taas ng demand para sa hangin. Actually ngayon, meron ng nagagawang oxygen can. Itong oxygen can ay for athletes, for elderly, or for people na mahina yung lungs. And may mga kailangan ng ikabit yung oxygen tank para matulungan silang huminga. Pero right now, we're doing it freely, we're doing it comfortably because God loves you so much. Imagine nyo, early in the morning, you only have 3 minutes to set up ang isang oxygen can. Kailangan mo siyang buksan, kailangan mo siyang ilagay sa ilong. Pero, alam ni God, every morning, isusnooze nyo yung alarm. 5 minutes. 5 minutes pa, Lord. Sige, 5 minutes pa, Lord. Alam niyang mabagal tayong gumalaw tuwing umaga. Alam niyang irritable tayo tuwing umaga. Dahil mahal niya tayo, hindi na niya tayo pinahirapan huminga. Mahal niya tayo kasi alam niya mas madali sa atin kung we will freely breathe in and out. Amen ba yun? Amen. Amen. Di ba? Makakahinga tayo kasi mahal tayo ni God. Ang gandang realization yun sa mga times na we feel sad. Pero hindi, mahal ko ni God kasi nakakahinga pa ako. Amen ba yun? Amen. So next, ang isa rin siguro sa magandang creation ni God is yung human body natin. Ang galing niya kasi naisip niya na kailangan natin ng 2 mata, ng 2 kamay, ng 2 paa. Kung imagine niyo kung yung mukha natin, di ba, nasa taas yung eyes, nose, tsaka yung mouth. Imagine niyo kung baliktad yung face natin. Nasa taas yung bibig, tapos upside down yung ilong natin, tapos nasa baba yung mata. Sino dito ang mahilig uminom ng kape? Every morning. So yeah, sa mga matatanda na. So hindi ba kayo nagkakape? Dadating din kayo doon. So yeah, so every morning we need to drink hot coffee. Kasi nasa taas yung bibig natin. Pero hindi natin makita kasi nasa ilalim yung mata. So kapag kailangan na natin uminom, for sure, matatapon siya sa ilong mo. Eh, naka-upside down yung ilong mo, so sasaluhin niya, malulunod ka. Ang gusto mo lang naman, uminom ng kape. Tapos after nun, mag-flow siya sa mata mo, mapupuwing ka. So yun, God made sure na madaling uminom ng kape tuwing umaga. Amen ba yun? Amen! Diba, ang amazing! Ang amazing kasi God made sure na we will be able to enjoy comfortably the things that we're taking for granted. The things na hindi natin napapasalamat, na hindi na natin pinapansin. Ito yung mga bagay, yung creation. Kaya tulad ng sabi sa Romans 1:20, can we read all together? For ever since the world was created, people have seen the earth and sky. Through everything God made, they can clearly see His invisible qualities, His eternal power and divine nature. So they have no excuse for not knowing God. Okay. So dito sabi, given the creation, yun na mismo yung katunayan na may nag-i-exist na God. It's the sign or it's the katunayan na we have a loving God na ginawa ito para lahat sa atin. Amen ba yun? Okay, so next, let's go to words of affirmation. So yung greatest source naman ng words of affirmation ni God ay ang ating Bible. Lahat kayo ay binigyan ng Bible today, ha? Tama ba? Nasa
nasa clip nyo. So I hope starting today, gamitin nyo siya, buksan nyo siya, dahil God's word of affirmation, sabi sa 2 Timothy 3:16, pwede pakibasa. Okay. So, yung scripture ni God, hindi lang siya basta positive affirmations. Pero, ito ay mga words or affirmations that will teach us, that will correct us, that will train us to righteousness. So, ang words ni God, ang words of affirmation ni God, pwede natin tawagin biblical affirmations. Dahil ito ay mga salita na nakabase sa biblical, sa truths na nakikita sa Bible. Ayan. Ngayon, may nauuso na kasi ngayong mga Bible wheel. So, dito sa Bible wheel na to, depende kung sa anong nararamdaman mo. Kung masaya ka ba, malungkot ka ba, nagagalit ka ba. Basta, hanapin mo lang yung nararamdaman mo, meron ng corresponding na biblical verse that you can open on your Bible para alam mo kung ano yung message sa'yo ni God. So, ang message ni God, hindi naman necessarily solusyon or sagot sa mga problema nyo. Pero it's more on words of comfort, words of assurance to make you feel na hindi kayo nag-iisa. So, meron ding mga Bible emergency numbers. So, kung you feel abandoned, buksan nyo lang yung Romans 8. If you feel lonely, ito lang yung kailangan buksan. If you feel sad, open this one. So, ganun ang words ni God. It's amazing na kahit na ilang years nang nasulat yung Bible, we can still easily relate it to our situation. We can still readily apply it sa buhay natin. Ganun tayo kamahal ni God kasi alam niya, kakailanganin natin yung words niya to be able to go through the different problems or stages of our lives. Amen ba yun? Amen. Kung kaya naman, ayun yun, yung sinabi ko. Tapos ako kasi ay nag-undergo ng formation ng youth. And during our formation, may mga memory verses talagang pinapa-memorize. So as in, kailangan mo talagang isuksok sa brain mo yung mga memory verses na yun. But I'm thankful for that formation kasi nahanap ko yung favorite kong Bible verse. So yung favorite ko is 1 Corinthians 10:13. Sabay-sabay natin basahin. No trial has come to you but what is human. God is faithful and will not let you be tried beyond your strength. But with the trial, He will also provide a way out so that you may be able to bear it. Ang ganda kasi it's an assurance na kahit ano man yung pagdadaanan mo, kasama mo si God, hanapin yung way out. Hindi ka niya papabayaan sa loob ng problema na yun, sa loob ng struggle. Pero, sasamahan ka niya kasi alam niya, at the end of it, you will end up stronger, better, stronger na person after that. So, I encourage you, lalo na meron na kayong sariling Bibles, after this, you open it up, and to find your favorite verse. Yun yung verse na panghahawakan nyo, na promise sa inyo ni God sa mga panahong nalulungkot kayo, meron kayong problema, para remind kayo kung gano'n na kayo kamahal. Amen ba yun? Find your favorite Bible verse. I assure you, it will help you. Next, quality time. I hope you know na our God is one call away. Our God will drop everything for you once you call Him. Alam niyo ba yung number ni God? Nakasave ba sa cellphone yung number ni God? Hindi. Hindi? Okay. Bibigay ko sa inyo. Sana labas yung charot. Wala ka lang kayong cellphone.
from all their troubles. So yan. Number ni God, sign of the cross. Sabay-sabay nga tayo mag-sign of the cross in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Automatic yan. Yes, anak. Kamusta ka? Amen ba yun? Amen. Ganun kabilis sumagot si God. Ang bilis niyang tawagan. He's very reachable, He's very accessible. And He made sure na maraming lugar na pwede tayong puntahan to spend time with Him. Such as church, chapel, adoration chapel, and even yung altars na meron kayo sa bahay. And God knows, because He loves us, na may mga instances na hindi talaga tayo makakapunta sa church or wala man tayong altar sa bahay. Pero anytime and anywhere, we can reach Him. So sa mga instances, lalo na sa mga estudyante, sa mga nag-work, during long commute hours, pwede nyo kausapin si God. Instead na mainit kayo, mainis kayo, kausapin natin si God. Or during times na gumagawa tayo ng gawain bahay habang naghuhugas. God, di naman ako nakatawag dito, pero sige naman. So yan. So yan. Anytime, anywhere, God, you can talk to God. Ganun na tayo kamahal. May ganun ba kayong person na anytime you can talk to? Yun. Ganun din si God. I hope you are reminded na pwede mong tawagan lagi at kausapin si God. So next, physical touch. Hindi man natin nakikita, nahawakan, nayayakap si God. Pero dahil mahal niya tayo, He made sure na His love will be made visible. His love will be felt by us, firstly, through the sacraments. So yung 7 sacraments na yan, ay mag-uusapan natin further later. So papahapyawan lang natin today. Ang sacraments ay yung means na ginagamit daw ni God para i-show sa atin yung grace niya and to help us achieve salvation. Ang isa pang magandang definition na nakuha ko from sacraments, it's an expression of God's love made visible. So if kung mapapansin nyo, in most of the sacraments, there is a power of touch through laying hands and anointing of the oil para maiparamdam sa atin hindi lang yung love, kundi yung forgiveness, yung healing, and strength from God. So yeah, this will then be discussed further later. And another way para iparamdam sa atin ni God through physical touch yung pagmamahal niya is of course through our family and the community. Sila yung mga taong yayakap sa atin kapag nalulungkot tayo or sa mga panahon na naka-achieve tayo ng something good. We have received a blessing from Him. And sila din yung mga taong hahawak sa kamay natin every time may pinagdadaanan tayo, sasamahan tayo. At sila din yung magbabalik sa inyo sa tamang landas sa mga oras na kayo ay lost in life. Amen ba yun? Amen. So yung physical touch, hindi man natin nahahawakan, nakikita, naiyakap si God, but with the sacraments and with the people around us, pinaparamdam niyo yun sa atin araw-araw. And lastly, acts of service. Ang greatest acts of service para sa atin ni God ay nakasaad sa John 3:16. Sabay-sabay nga natin basahin. For God so loved the world that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him might not perish but might have eternal life. Okay. So kahit na sobrang makasalanan natin, binigay niya, inialay niya yung kaisa-isang anak niya para maligtas tayo. And we are encouraged to continue believing in Jesus and in His sacrifice na iligtas tayo mula sa kasalanan. Amen ba yun? Amen. Okay. So ito na yung summary slide na pwede nyo nang kunin yung notebooks nyo at copyhin. So every time na you feel unloved, you feel sad, you can go back to these
Bible verses and even yung sacraments. For you to be reminded na hindi kayo nag-isa, na may nagmamahal sa inyo. Okay, I'll give you a few minutes. So sa receiving gifts, Romans 1:20, words of affirmation, 2 Timothy 3:16, quality time, Psalm 34:17, physical touch, the 7 sacraments, and acts of service, John 3:16. So I'll give you 2 more minutes to copy. Okay na po ba? So para mas mabigyang buhay or testimony itong dinascuss ko sa inyo, mayroon actually mag-share sa inyo kung paano kinaramdam ni God sa kanya, sa buhay niya, kung paano niya mahal na mahal itong taong ito. And itong taong na to ay isa sa mga FGS Youth Leaders, isa sa mga na-form natin ni Angie during the pandemic. And we're very proud and very happy na he's here to share to all of you. Dati, si Martin, nandyan lang siya, nakaupo, nakikinig. Pero ngayon, with God's love, is here to share to all of you kung paano niya minamahal si Martin. So let's now call on Martin Cosico. Hindi naman po. Ako naman namin here. Ayan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Gusto ko mapag-alala shortly lang. Ako po pala si Brother Martin Cosico. Pwede niyo kong tawagin ko yung Martin o Martin na lang. I don't mind naman kahit nakabata pa kayo nakatandaan. Martin na lang. Okay lang. Ako po ay isang 4th year college student. Hindi ko nababagitin yung school. Pero, ayun, sobrang stressful talaga sa ngayon. As in survival mode sa totoo lang. Pero, yung isa po na magbigyan dyan, yung acts of service. Ito na po yung manifestation of God's love. Palampakan naman po natin natin sa God. Yun po, naman sa lahat. Maraming salamat natin sa talking about God's love. In particular, yung 5 love languages na na-express natin. Paano tayo nag-express ng love kay God? Pati kung paano nag-express ng God na love sa atin. So, kamusta naman po kayo lahat? Okay naman po ba kayo? Gustuhan po kayo this week. Kaya nakakaganda po. So, yun po, nabanggit din po kanina ni Ate Angelo na isa po ang FGS leader. Tandang-tanda ko po dati yung mga around 2018 or 2019, hindi po nagkakamali. Isa po ako sa mga nakaupo po dyan. As in, hindi po ako umiimik. Hindi po talaga ako umiimik. Ayun, lakas naman na boss ko. Pero, ayun po talaga. So, sobrang
yung dating pinapangarap ko, yung dating nakita ko sa brother ko. Sa brother ko, nakatumatay dito, dito na ako kayo. Parang, hindi naman sa level na gano'n, pero yung nakapag-share ako, nakapag-pahayag ako ng God's love or anything about God. Ang pangalang ko rin talaga. Kaya, yun. Okay. Sorry, guys. So, kaya gusto kong simulan sa pagtatanong na na-in-love na po ba kayo? Ay! Nakita ko po may mga umingiti dyan eh. Lalo na sa laban eh. Pero yun, nagka-crush yung mga bata po po, di ba? Parang ngayon po, nauuso na rin po yung mga celebrity crush, di ba? Ano yung mga kaya si Gonzig, pati si Asun ba yun? Nakakita ko, yun di ba? It's a celebrity crush na rin yan eh. Kaya yun, alam niyo po yung pagka-crush yun, parang yung nararamdaman yun. Yung pagmamahal na yun, nararamdaman ko po yun around 2019. Ito na po. Ay, so around 2019. And talagang grabe po yung pagmamahal, yung pag-ibig ng Diyos na naramdaman ko ng mga panahon ko. For a short background po, grade 10 po ako ng 2019. And talagang yung personality ko po doon, medyo chillax ako eh. Medyo alam yung free lang, sumusunod lang sa akin sa buhay. Kasi doon, alas wala pa kailan, kundi mag-aral lang, magpahinga, maglaro. Yun po, no? Kasi masasabi ko na medyo stagnant ako. Wala akong medyo direction or wala akong kunin na direction sa buhay. Until, napag-isipan ko po na dumalaw ulit sa FGS prayer meeting. Kasi naalala ko ng mga bata pa ako. Sinasama na po ako ng mama at papa ko. Andyan po sila para sa likod. And yun po, sinasama na po ako. And as years go by, sa totoo lang, hindi po ako nakakatin talaga eh. Kasi sobrang busy rin po, pati I had other priorities aside from school. So yun po yung 2019. Naisipan ko na, bakit hindi ako bumalik ulit sa pagdadalo ng parent? So yun po no, as sabi ko po, medyo chillax po talaga ako na katawalan talaga siya masyado sa buwan. Until, unang araw ko po ulit ng pagbabalik sa parent meeting. Grabe. Grabe talaga yung pinaramdam sa akin ni Lord, brothers and sisters. Kasi unang day ko po ulit sa pagbabalik ko pa lang, naramdaman ko yung members eh. Ano yung parang pag-welcome na kakaiba talaga eh. Parang ano yung pinadala ni Lord yung mga taong ko sa buhay ko upang mas maramdaman niya yung pagmamahal. Ano yung para maramdaman ko yung pagmamahal niya. Kaya yun po. And this love that I've honestly felt together. Ano yung parang hinahanap ko every weekend. Kasi naalala ko mga Friday around that time, mga 2019. Every week pa po yung prayer meeting namin. So every week po, umaattend-attend ako ng prayer meeting. Doon po na-develop yung relationship ko kay God. Doon po ako nakaramdam ng tunay na pagmamahal. Doon nagbago yung ihip o yung direksyon ng buhay ko. Kasi yun napasok ko talaga ulit. Grabe. Hindi ko ma-describe. I-describe ko yung feeling talaga. Nakakatawa pero grabe talaga yung pag-ibig, yung pagmamahal. Nanamdam ko nung unang pagpasok. So eventually po, as time went by, so weekly prayer meeting after weekly prayer meeting, naisipan kong pumasok na yun. And doon ko po naalala ko sila Ate Angela, yung mga nag-formate sa amin, Ate Haji, Ate Cathy. So yun po. Eventually po, dinaan po nila ako sa formation. Ayun po yung may kasama, kabatch, nakita nyo po sila. And nakatuwa po kasi doon ko po nalaman yung pinabangkit nga po ni Ate Angela, yung ibang love languages. Doon po. During formation time, doon ko po natutunan yung way of life na in-introduce. Yan po, yung during formation time po. So that includes prayer time, scripture time, so that's part of words of affirmation, hindi po ba? Diba? And then, doon ko po natutunan rin po mag-eya, mag-attend ng church every Sunday, yun po, and other charity work. So quality time, in relation to quality time naman po yan.
And so yun po, doon po nag-evolve yung pagmamahal ko kay Lord. Pati yung, yung pagmamahal na nararamdaman ko dahil sa mga tao na nakapaligid sa akin at sa mga nagtuturo sa akin. Grabe, sobrang grabe po yung pagmamahal. Sabi ko sa inyo, kung kayo po, plan niyo po magpatuloy lang sa pag-attend sa mga ganito, ay masasabi ko po sa inyo, mararamdaman niyo talaga ang pag-ibig ng Diyos. So yun po, after formation po yun, nag-graduate po ako by the way ng formation ng 2020. Yeah, right, 2020 po. And doon po kami na-introduce sa pagkakaroon ng roles, actually. So doon po kami na-introduce na sa pag-prepare meeting, PML, WL, and so much more. So nagsimula po kami since 2020, so that's around pandemic time, right? So yun po, nagsimula po kami online, so medyo hindi pa kinakabahan noon kasi online pa lang naman, at hindi mo nakita yung physical namin pa naman. So doon ako eventually nag-start. So yun po dati naalala ko yung mga WL po, may pinag-worship lead, pinag-prepare po, nakikipag-collaborate pa kami with the sowers. So yun po talaga, yung dating ako na naghahanap ng pag-ibig, yung naghahanap ng direction sa buhay, binigay ni Lord yun sa akin sa takdang panahon. Yung mga panahon talaga na medyo nawawala ako medyo lugmok ako sa buhay Biglang dumating si Lord, parang sinagap niya ako at samputin. Or rather, mas pinakaramdam niya sa akin yung pagmamahal niya. Yung hinahanap ko ng pagmamahal talaga. Aside from my parents, aside from my friends, given na yun, nagpamahalan kami sa isa't isa. Pero yung kay God, iba talaga yung level ng love na pinapakita niya. Iba po talaga. Parang binigyan niya ako ng purpose because of His love. So, yun po. And I want to share another story po in relation to God's love. So, this is very special to me po. Kasi inantay ko po siya for years bago mangyari. 4 years to be exact. So, same year po, nung nabanggit ko, 2019, grade 10 po. Dito po yung umaatid natin. Yung simula akong bumalik ulit sa grade. Nalala ko around January 2019, yung mga panahon na yung grade 10 ako. Meron po kasi kami dati sa school namin, no high school. Meron kami investigatory project. So basically, kailangan namin mag-defense every year. And meron po kami tinatawag na science fair. So annual rin po siyang nagaganap ng science fair niya. So, nasabi ko po nung grade 7 ako, parang gusto ko at least mag-experience kahit isa lang. Isa lang, Lord. Kasi pinag-pray ko siya ng grade 7. Kasi matindi ko siyang pinag-pray na kung wala pa ako sa prayer, like, Lord, sana this time naman, papasukan niyo ako at least sa science fair. So grade 7 po ako doon, nung nalapit kayo sa science fair. Wala po nag-research defense naman po ako. Eventually, okay naman po yung kinalabasan, pasada naman yung graduations. But then, wala po ako sa science fair. So, yung pinagdasal ko, parang medyo nalungkot talaga ako nun. Come grade 8, nag-research defense naman po ako ulit. Yun po, pasada naman, divisions, etc. Wala pa rin po ako sa science fair. So, talagang nalungkot rin po talaga ako nun. Grade 9 came. And talaga, sabi ko, Lord, baka naman sa panahon na to, 3rd year na po ako sa high school, baka mapagbigyan niyo po ako. So, dinasal ko po talaga na makapasok ako at least sa science fair. Eventually, nag-research po ako, nag-defense ako, na-investigatory project ko for the grade 9. Pero afterwards, hindi rin po ako nakapasok. But in grade 10, ito po. Nire-reminis ko pa lang po sa pakiramdam. And yun po. So, yun po. Ang project ko po na at that time is
robotics. So, something with technology and environment. And ang naalala ko po nun, ang keypiece moment ko nun is, nagkulang ako ng pyesa. May kailangan akong pyesa sa model testing, para sa prototype. And, alam niyo po, parang nawawalang gana talaga ako nun kasi parang nasa isip ko na sa background, sa the back of my mind, wala after years of trying to enter the science fair, wala naman eh. So parang medyo nawalan ako ng gana ng mga panahon yun. Until, ito si God came in clutch. Ano po yung term na clutch? Sa mga basketball, yung parang winning minutes na lang. Tapos parang may mga showtime na lang. So yun po yung nangyari sa akin. Si Lord, ay naghahanap ako ng pyesa. After ilang tries na maghanap sa iba't ibang places sa amin, sabi ni Lord sa akin, bakit hindi mo magsumubok sa Shopee, maghanap? Kasi I thought yung mga Shopee na yun, parang mga damit lang and other stuff. Until na-discover ko na yung pyesang yun, mahanap pala. So, ano yung hawak klase pa lang po, parang iisip na wawala na ako ng gana, di ba? So biglang may pumutok sa isip ko na, ano, ba't hindi ko hindi ako maghanap sa Shopee, di ba? So yun, eventually, na-order ko po. And eventually, dumating po siya before the day ng prototype testing. And grabe po talaga. Kasi in-effortan po ng advisor ko, nag-effort po kami ng advisor ko upang matapos po yung investigatory project namin. And yun po, after ilang weeks, is nag-defense na po ako. So yun, pasado na kasi na ako. Pero hindi ko po yun niya-akala is pumasok po ako, pinasok po na ako ng mga advisors ko sa science fair. And ano po, yung science fair na yun, napaka-special kasi yung first time ever na nag-implement sila ng mga winners or champions or best in investigatory projects. Alam niyo po, brothers and sisters, yung unang Sabado ko mismo sa science fair, nanalo pa ako ng 3rd best investigatory project. Kasi ang simple lang eh, parang bubukas na i-trash ka, gano'n, detect lang. And so, tapos nanalo pa ako ng 3rd best investigatory project. Sabi ko, Lord, grabe naman to. First time, after 4 years of waiting, inano nyo talaga ako dito, sinabak nyo talaga ako. Tapos nanalo pa tayo ng award, Lord. Hindi ko yung magagawa ko nila. All God talaga. And then, afterwards po yun, na nanalo po kami ng 3rd best investigatory project is pinanyayaan po ako ulit sa isang technologies fair naman. So like, sobrang blessings na po yung natanggap ko ng mga panahon doon, mga medyo lumukha. Kasi sabi ko, grabe naman paramdam si Lord. Grabe yung pagmamahal niya sa akin. Grabe yung pag-ibig na pinapakita niya sa akin every single day. As in, hindi ko na-explain yung feeling. Kasi sobrang sarap talaga. And, brothers and sisters, if ever nagkakaroon po kayo ng struggles, if ever may problems man kayo, personal, relational, and whatnot, is huwag niyo sanang kakalimutan na mahal na mahal na mahal na mahal kayo ng Diyos. Amen? Hindi kayo papabayaan ng Diyos. Lahat ng mga challenge na binibigay sa inyo, binigay niya sa inyo. Dahil kaya niyo. Sabi na sa 1 Corinthians chapter 10, verse 18. And according nga po sa favorite Bible verse ko, yung Luke chapter 1, verse 37. Luke chapter 1, verse 37. Walang imposible sa Diyos. For with God, nothing is impossible. And through that, I believe God truly loves us all. Maraming salamat ulit sa mga. Pinatunayan ni Martin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. And I hope starting today, hahayaan niyo si Lord, pagbibigyan niyo siya na mag-start ulit yung love story niyo with Him. With Martin, yung love story niya, ang dami niyang pinagdahanan. And it's a reminder na yung pagmamahal ni God, hindi lang one time, big time.
pero it's everyday, it's continuous. Lagi niya tayong mamahalin at mamahalin pa in the future. So again, God is fluent in all of our love languages. And gusto ko rin sanang i-emphasize na minamahal tayo ni Lord kahit na minsan nakakalimutan natin siya, nasasantabi natin siya, or nakakagalitan natin siya. Kine-question niyo yung mga ginagawa sa buhay niyo. At may mga iba rin na masasabi natin hindi naniniwala sa Kanya. Pero despite that, mahal na mahal ni God lahat tayo. Kayo lahat. Kaya sa mga pagkakataon na you feel unloved, you feel sad because of your loved ones at tinatanong mo sa kanila ito, sana starting today, kayo na yung sasagot sa tanong nyo na, oo, mahal niya ako, mahal na mahal ako ng Diyos. Sabay-sabay nga natin sabihin, oo, mahal niya ako, mahal na mahal ako ng Diyos. So with that, I praise and thank God, and may God bless us all. Thank you! Five love languages, no? Naiinig ko naman kapag ano eh, tungkol sa ligawan. Ikaw ba, piniligawan ka na? Mamaya. Pero tingnan mo, ito, yung five love languages. Di ko ba kayo uupo doon? Ikaw ba natin? Ikaw ba ito? Sige, to continue, ako nga pala po si Brother Rodney, or Brother Posito. Call me whatever you want. Hindi na po kayo. And actually, after this, we're gonna have a break. But before that, I'd like to call muna yung inyong maging mga facilitators sa inyong groupings. If I may call Kuya Adrian, Ate Cathy, and Brad. Yeah. Ikaw po. Yes po, Ate. Ate Mandy and Ate Aji. Ate Justine and Kuya Wewel. Kuya Miguel at Kuya Joel. Kuya Martin, mabalik dito sa hata. Ate Angela, balik ulit sa hata. Ate Mabi and Ate Bianca. Ay, Bianca rin ba? Dani ka, alam ko Pino. Dani ka ba? Sorry mo. Okay, I will call the names of the groups. Tapos tatayo lang po kayo. Stay in your place, tatayo lang kayo. Para makita nyo lang yung isa't isa. Kish. Yes, Kish. Ian. Yan, tayo yan. Ian. Stand up. Jenny. And Yuan. Yuan. Kasama niyo po si Ate Cathy. Ayan. Ayan. Muna kayo. Tingnan niyo isa't isa kasi mamaya magkakasama kayo. Next group is Gail, Ralph, Elroy, and Zai. Ano ba ang pagkakamera ng isa? Tingnan niyo isa't isa. Kasama niyo po si Ate Maddie and Ate Angie. Okay, sit down. Thank you. Next po is Clyde, Mikey, Rain, and Enzo. Ayan, tingnan niyo isa't isa. Kasama niyo po si Ate Justine and Kuya Webel. Then Echo po ba Nico? Echo. Charlene, PJ, and Tot. Ako naman, dahil lang kilala ko sa iyo. Kasama niyo po si Kuya Miguel at Kuya Joel. And then Denise, Iza, Talia, Mark, and Luke. Yan. Ang kasama niyo po is Kuya Martin, ang ating share natin kanina. Next, Jella, Justine, Jane, Luigi. Yan. Ang kasama niyo po is Ate Angela. And then F. David, JM, AJ, and Sai.
yung mga facilitators nyo. Food will be served para sa inyo. Kung meron kayong request, sabihin nyo sa kanila. Sabihin nyo, pakikuha naman ako ng kape. Ganun lang yan. Ganun lang kasarap yan, okay? Yan masarap na yung purpose. Tayo tayo lahat para makapag-pray tayo. Tapos later, we go to your respective groups, meet new people. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God, your loving Father, I thank you for this wonderful first part of this morning. And we ask you to continuously show your love to us. And Lord God, nawa itong pagsasalu-saluhan namin ay maging kapaki-pakinabang para maramdaman namin yung inyong pagmamahal through the food that we will partake. So all together, let us bless the food. Bless us, O Lord, and bless our gifts, which we are about to receive. From thy bounty, through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So may question na yung flash dito. Wala pa. Mag-sharing lang kayo. Go. God bless. Punta na kasi mga group mates ninyo. Question ko, what's your name? Ang pangalan mo, saan ka nakatira, etc. etc.